Ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang siyang naatasan upang mangalaga sa publiko hingil sa kanilang mga pinapanood. Misyon ng ahensya na masuri ang mga programa sa mga telebisyon, sinihan at maging mga palabas sa mga pampublikong bus. Layon din ng ahensya na ipaintindi sa publiko ang kahalagahan ng mga classification ratings. At para bigyan tayo ng impormasyon, makakasama natin live dito sa PTV News Center Manila ang bagong chairman ng MTRCB, Chairman Eugenio Villarreal. Good morning, Chair Toto. Good morning, Pia, at good morning sa lahat ng ating mga tagapanood. Chairman, ano po ang mga layunin ng pamunuan ng MTRCB under your leadership? Ang aming ahensya ngayon ay tumataguyod ng ating tinatawag na matalinong panonood para sa pamilya ni Juan at Juana. Ang layunin nito ay upang ma-empower ang ating mga magulang at ating mga iba pang mga gumagabay sa ating mga kabataan, and ultimately ang ating mga kabataan doon sa content na kanilang nakikita sa sine at sa mga palabas sa telebisyon, upang hindi na lang tatanggapin na lang kung anong kanilang nakikita, upang sila'y maging mapanuri at mawari nila kung ano talaga yung tinatawag nating age-appropriate na entertainment. Hindi lang po yan, tinataguyod rin po namin ang malawakang pagpapalaganap ng impormasyon tungkol dito, at sa mga buwan ng mga nakalipas, kami po ay umiikot at patuloy na umiikot sa mga iba't ibang probinsya, hanggang po sa grassroots po ito. So ang inyong MTRCB po ngayon po nakapako lang sa aming opisina dito sa lungsod ng Quezon upang mag-review at magklasipika. Binababa naman po kasi ang aming pong paniniwala, kahit na po meron tayong ratings and classification, kung hindi alam ng pinaka-ordinaryo na Juan at Juana, wala po itong impact sa ating lipunan. Chairman, can you just give an emphasis kung ano ang kahalagahan ng mga ratings sa television at saka sa sinihan? Ang importansya nito ay mababatid ng ating mga kababayan ang age-appropriate na klasifikasyon. May mga palabas that you do not want your 6-year-old to see, but you may want your 12-year-old to see. Meron naman po na kahit na siya ay 14, 15 years old, hindi po natin gustong makita ito, ngunit naaangkop naman sa above 16. Dahil po dito, ating pinapasok ang pagkukonsidera sa mga aspeto ng karahasan na pinapakita sa telebisyon o pelikula. Also, other aspects like horror, sex, nudity, iba pang mga bagay. Para ito po ay importante yung ating media, yung ito po ang naghumuhubog rin at tumutulong na humubog sa ating mga kamalayan ng ating at edukasyon ng ating mga kabataan. Dapat dito po nakikita yung tinatawag na contemporary Filipino values, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. At kung may mga entertainment po na papasok na taliwas po dito, ito po ay magiging atake sa pamilya, atake po sa tinatawag sa kabahayan, sa kasal, at iba pong mga pinahalagahan natin sa ating lipunan. Dapat po ingrained po ito sa bawat Juan at Juana, at hindi na lang nakalimita po sa mga taong nandito lang sa Metro Manila, kundi po hanggang po sa grassroots, dahil po sa aming paglilibot, kahit po pinakamaliit po na baryo ay may telebisyon. Sir, paano nyo sinusuri yung mga programa o pelikula bago ito ipalabas nationwide? Meron kami, Pia, na batayan na una na tinitingnan. Sa telebisyon, meron po tayong tinatawag na or general audience na kahit na ang nanay o tatay ay hindi katabi ang anak, ay pwedeng manood ang anak. Sunod po dito sa television rin ay ang parental guidance, na medyo dapat naman ay naroon sa tabi upang masangguni at gabayan, dahil po meron kahit cartoons po, merong pinapakita dyan minsan na linilin lang ng main character na bata ang kanyang mga magulang, o yung mga characters medyo grabe po ang kanilang pukpukan. Pagkatapos po, meron po tayong SPG na strict parental guidance na naka-alerto po ng mas matindi, at dapat po
dapat pinaplano sa isang pamilya kung ano ang papanorin in terms of kailangan po alam nila kung ano yung epekto in terms of sa violence, in terms po sa sexualidad, in terms sa kung pinapakita yung paggamit ng droga, yung kahit horror po. Hindi, alam niyo po, may mga iba po mga horror flicks na pwede pong maging sanhi ng epileptic attack, no? Yan, kailangan. At doon naman sa movies, alam po natin na meron po tayo dyan na ganun rin po hanggang PG. Linilinaw po natin na ang PG po ay ibig sabihin nito, anyone below 13 can enter the movie house as long as accompanied by a parent or responsible adult. At pagkatapos po niyan, meron po tayong R13 hanggang 13 and above lang, R16, 16 and above lang, R18, 18 and above lang, or adults, at meron po tayo syempre na dun na landing minsan sa tinatawag natin pong X. Ito po ay sinusuri ng isang 3-man committee na quasi-judicial committee, no? Para pong maliit na korte ito. At kung hindi po magugustuhan ng isang nagpapa-review, dahil hindi po pwedeng ipalabas kung wala po kaming review, pwede pong magkaroon po ng second review. At kung hindi po sila matutuwa, pwede po silang dumulog sa Office of the President. Ultimately, pwedeng umabot ng Court of Appeals at ng Korte Suprema. Ito po ay seryoso na proseso na ayon po sa batas. Chairman Toto, magandang umaga. Audrey Goriseta po. Sir, recently, nagkaroon ng kaso yung isang higanting network, kaugnay dun sa may isang programa nila na kung saan nagpakita ng isang dance number na tinawag ninyong sexually charged. Maaari niyo po kami bigyan ng update dito? Nagkaroon po ng pagdinig nung nakaraang linggo at nagkaroon nga po na nung February 7, naglabas po ng order ang aming pong adjudication committee. Ito may doon po sa hearing na yon, may mga proposal po yung nasabing network, subalit po tinaas namin yung antas po ng sanction dito. Ang mga sanction po dito ay una dahil importante po ang audience at marami po through social media, lalo na po ang mga nanay na amin natanggap at nagreklamo dahil po ito ay isang noontime show. So number 1, public apology aired during their time slot at ito po ay nagawa na po kahapon. Ikalawa po, itong public apology na po ay kailangan na ilathala sa isang newspaper of general circulation. At kung hindi ako magkakamali, hanggang bukas po kailangan ang deadline nila para magbigay ng prueba na ito po ay nagawa. Ikatlo, ito po ay magiging under probation, no? Starting last February 7 for 6 months. Sinasabi po, ako po ay nabahala kagabi at nabasa ko na may isa sila pong entertainment vice president na nagpakilala na sinasabing flexible ito, no? Ito po ay dapat mag-ingat po tayo sa ganitong klaseng mga pahayag dahil po patuloy pa po ang aming pagmo-monitor. Kumbaga po sa English, not so fast. At dahil dito, ang ibig sabihin po nito ay ang bawat episode po nila ay re-reviewin namin at kung may makita po na hindi po kanais-nais, malaswa, hindi po ito maipagpapatuloy for the next episode. Hanggang po mapakita po nila na sensitibo doon po sa sensibilidad ng ating mga mamamayan, lalo na po ang mga kababaihan. At ikaapat po dyan, related to that is ito po, bago po ito, no? We have required by the end of March 2013, kailan makapagkompleto ang kanilang mga opisyalis na behind this program, mga staff, no, ng isang gender sensitivity training under our supervision. Again po, ako po ay nabahala dun sa sinabi po ng isa nilang opisyal. Malamang po hindi sinangguni ang kanilang abogado. Naghahanda na po raw sila. Maganda po yun. Naghahanda po kayo na kung ano yung venue. Pero dapat po ang MTRCB po ang magsusupervise nitong nasabing gender sensitivity program. Hindi po nagtatapos dyan. Nagsabi po ng network, they're coming out with a final report.
At because of this final report, we have given them some days and pwede po na madagdagan pa po ang sanction po sa kanila kapag po ito po ay nangyari. Ito po ay isang signya, no, na patungo talaga pong ino-observe na po natin ang self-regulation. Amin pong hinahayaan yung network na mag-self-regulate at kami po ang nagsisilbing parang kompas po sa kanila upang masunod po ito. Okay, sir, diyan pa rin sa usapin yan. Kung sakasakali po na hindi ma-satisfy ang MTRCB o may makita pa rin mga paglabag, ano-ano po kayang mga parusa o pwedeng ipataw sa kanila? Ganito yan. Una, gusto ko lang i-qualify na umaasap kami na sila ay magko-comply. No? Dahil po, alam niyo po, ang MTRCB ay, kumbaga, kasama kami sa mga stakeholders dito sa industriya. Subalit po, kung umabot yan, meron po tayong iba't ibang klaseng mga sanction. Una po ay ang suspension at nangyari na po yan sa ilang programa. At meron rin po tayong administrative fine at meron rin pong kung kailangan po. Subalit ako personal po, hindi ako po naniniwala na dapat humantong dito dahil marami pong maaapektuhan na mga crew and staff, no, yung mas maliliit po sa ating industriya, mga cameraman na mawawala ng trabaho. Technically po, under the law, they could even face closure of that particular program. Yes, sir. Chairman, ito po yung kauna-unahang kaso under your leadership na hinawakan ninyo? Opo, sa akin pong, although years back po, during the time of Chairperson Grace Polia Manzares, tayo po ay humawak ng adjudication committee at naging spokesperson rin po. So, parang pinagpapatuloy rin po, lang po natin ang mga pagharap dito. Gusto po namin maging developmental ang approach po. Kung kaya't po, imbis na aside from focusing on yung apology, dito po sa mismong kasong pong ito, gusto namin po makahubog ng isang bagong kultura para po sa television at sa entertainment industry. Kung kaya po pinasok po namin na kailangan po mag-gender sensitivity training. Apo, Chairman, bukod po sa kasong ito, meron po ba kayong closely monitoring na iba pang programa bukod dito na palagay nyo malapit na rin bumingo sa MTRCB? Patuloy sa araw-araw ang aming pagmomonitor at dahil dyan kami po ay nakakatanggap ng mga mensahe mula po sa social media at though I'm not in a position para sabihin kung anong mga programang ito, totoo po yan. At in fact po, ang marami po nagrereklamo rin po sa amin ay yung mga patungkol sa mga bus po at mga ferry boats na nagpapakita rin po ng video at meron rin pong mga ibang mga establishmento na other venues tinatawagan namin na hindi normal na venue for film and for video. Ito po ay sakop rin po namin. Patuloy po niyan. At I would like to ask your indulgence na ipahayag lang po sa ating mga kababayan na you can reach us po through Twitter. You can follow MTRCB at through Twitter. Ang aming pong Twitter account or number or name is @MTRCB all caps followed by small letters GOV, MTRCB Gov. Also, you can follow me on Twitter. Personal po ang inyong chairperson na pwede nyo pong lapitan @Toto Villarreal, all small letters, tuloy-tuloy lang po yan. And mtrcbchair@gmail.com, all small letters. Pinapaigting po natin ang lahat ng ating mga programa. We thank, in fact, the vigilance, yung natanong yung kaso at yung mga iba pang mga reklamo. Pero siguro po ang hilingin ko rin kung may maganda rin po na response, maganda pong nagagawang ating mga network o mga film producers, sabihin nyo rin po sa amin dahil po entitled naman po ang mga kasama sa industriya, sa television at pelikula ng good feedback. Yes, Chairman, nananawagan po kayo na makikooperate yung mga manonood, ano? At maaari kayong ma-reach sa may mga Twitter or kung anumang mga contact information. Pwede ko po bang simulan na, no? Kasi tuwing 3:00 po ng hapon, kapag ako po mismo uuwi, pag ako'y nanood ng nagbukas ng television, merong mga nakikita ako na parang Ngayon po ba, sa pamunuan ninyo,
Makakasiguro po ba ang mamamayan na maghihigpit na ngayon ng MTRCB sa mga ganitong klase ng panoorin? Yan po ay makakaasa po sila at dahil dyan ang maganda po na maging eksakto rin po tayo dun sa mga nakapansin ng ganyang klaseng mga palabas na ibigay sa amin po ang mismong oras, ang programa. Dahil po sa mga ganyan, meron din po tayong tinatawag na approach na tinatawag ng Best Practices Conference. At dito po ay umuupo kami with the network representatives at yung mga producers at director ng isang palabas because naniniwala rin po kami na kahit minsan medyo racy or steamy or avant-garde ang isang particular na palabas, ito po ay nanggagaling sa pagiging malikhain ng ating mga kasama sa industriya. Dahil po dito, kami po umupo sa kanila, sasabihin namin rin sa kanila, yung audience ang pinaka-importante dito. Naaliw kayo dun sa ginawa ninyo, subalit kung meron pong nagrereklamo, kailangang pakinggan. And ang nangyayari po, and we have done this po with the many programs na po in the past year where the programs themselves, programs themselves will make a list of resolutions and we will embody these in orders, sa isang order, at after that po, sinusunod nila. Meron po pa nga isa pong network na may pumasok po na contestant na at noon time ay nagsabi po ng malaswa po talagang mga salita. At ang alam niyo pong ginawa nila, doon pa lang po sa audience entrance nila ay may mga malalaki na pong mga karatula na nagbibigay ng mga babala na patungkol po sa aming mga ine-enforce po na mga laws, rules, and regulations. Kuya, sa gana pong yan, kami po ay nagpapasalamat. Sa usapin na rin ng mga sensual at violenteng mga programa, kamusta na po yung ginagawa nating pag-i-inspect sa mga boss na nagpapalito? Patuloy yan, no? At sa amin ng pag-i-inspect, minsan po mismong board members, no? Ako mismo together with board member Robert, or more popularly known as Bobby Andrews, kami po ay umaakyat po ng mga provincial bus. At una po ay ang napansin lang po namin ay hindi po linalagay yung paunawa. Dapat yung paunawa po na approve both by the LTFRB and the MTRCB, kailangan po na sa isang prominent na place sa bus or sa other public transportation, malapit po doon sa mismong screen ng television at sa ano rin po sa kanilang mga stasyon, no? Yung waiting area. At dito po, dapat malinaw, ikalawa, na ang maari lang pong ipalabas dyan ay hanggang parental guidance lamang. Ikatlo, ito po, yung aming pagpapaigting, may mga discoveries po kami at isa po dito ay pirated po ang ginagamit kadalasan. In fact, pwede ko sabihin, sa aking personal na karanasan, 100% pirated po ang ginagamit nila. Kung kaya't pag pirated po na video material, wala pong tatak ng MTRCB at walang pong tatak ng Optical Media Board. At ito po ay akin na pong personal na ibinahagi rin around 2 weeks ago po sa magiting po na chairperson ng Optical Media Board, si Mr. Ronnie Ricketts. Kaming dalawa ay nababahala rito at patuloy po ang aming pagpupursige na sana po, no, na yung entertainment po pati sa mga bus, dahil po helpless po ang ating mga kabataan, na pag-aakyat po sa bus ay para pong sinasakal sila, natanggapin na lang po yung mga steamy love scenes at mga masyado pong mga violente na mga eksena. Chairman, hindi lang naman po natatapos sa mga bus terminals. Meron din po mga sinihan sa bandang Quiapo na makikita mo yung mga karatula na mukhang nagpapalabas ng mga malalaswang pelikula. Meron na po ba tayong hakbangin para o pasukin sila sa loob? Ating minomonitor po yan. Siyempre po dahil may enforcement matter yan, hindi po natin ilalatala muna ang mga detalye. Dahil kumbaga parang police matter yan, no? We have a monitoring inspection unit and
Pero ang importante po dito ang vigilance ng ating publiko, lalo na may social media ngayon, yung ating mga kabataan. Kasi po, pati po yung sinabi niyong yung mismo pong billboards lang at mga display sa labas ng sinihan, dahil po ito ay patungkol sa mga palabas sa sine, yan po ay dapat approve namin. No, yung mga playbills and everything. Meron po kami na isang dinis-approve around a few weeks ago na medyo po yung tema nito ay hindi maganda at may malaswana, no, para sa kabataan. Alam niyo po, yung mga billboards at yung mga nakikita po na mga display materials sa mga cine publicity materials, hanggang G lang po yan, hanggang general audience. Hindi po pwedeng kahit parental guidance yan. Dapat sanitize po yan. At iba pa po, yung mga palabas pagpasok nyo sa mga sinihang ito, na kung may mga insertions, marami, hindi lang po dito po sa Metro Manila. Naalala ko po na meron po kaming isang kaso na yung mismong sinihan po na nagpapalabas ng double program sa isang probinsya ay may katabi pong gym. At yung gym na ito po ay nagiging pugad po ng mga male prostitute at pinapasok po doon sa sinihan. May aspeto po dyan na naging involved ang National Bureau of Investigation at po yung local rin po na piskalya. Grabe po pala, no, Chairman. Chairman, lilinis lang ako ng konti kasi malapit na ang eleksyon. Kamusta na po ang monitoring natin sa mga political ads na lumalabas sa telebisyon at sinihan? Una po, ang mga advertisements po, kung hindi po patungkol sa mga programa ng telebisyon at sa mga palabas sa pelikula ay hindi po sa jurisdiction. Nariyan po ang kapisanan ng broadcaster sa Pilipinas at under po nito ay may Ad Standards Council at kaakibat po dyan, of course, ang una po talagang in charge dyan ay may jurisdiction ay ang Commission on Elections. Kapag po may eleksyon, lahat po, kumbaga ng ahensya ng gobyerno ay nade-deputize ng COMELEC. Ang COMELEC po ang bida. Subalit po, mapapansin natin na, tayo po natatanong, paano po yung bioflix na makikita or iba mga palabas sa telebisyon o may guesting ang isang politiko? Yung nasasabing maari pong tumakbo sa eleksyon. Kami po sa MTRCB, we treat each and every exhibition of these in television or even in the movies, if there be one, as ordinary matter or content na amin pong rini-review. Kapag meron pong bahagi dyan na nakaka-insulto po sa kamalayan natin, lalo, for example po, merong pastangan na person with disability or merong child abuse or iba't iba pong mga bagay-bagay pa, yan po ay pinupunan namin at maaari po ring ipapost review at ipatawag kung sino pong behind the program. We treat them using the norms of the law that we enforce, regardless of whether they are of a political character or not. Maraming salamat sa impormasyon at kaalaman na yan, MTRCB Chairman Eugenio Villarreal, live mula dito sa PTV News Center. Maraming salamat, sir. Maraming salamat at good morning po sa lahat.